Morning mga brad. So, after how many weeks? Ngayon lang po tayo ulit makakabiyahe, no? Tayo galing sa isang tour, no? So, salamat po sa SK Technolog Corporation, sa SK Zik for giving us the opportunity na makasama dun sa Northern Europe trip, no? So, tayo'y masasabi ko bang gigil sa pag-ride. Sakto naman kasi maganda yung panahon ngayon. Ating pag-uusapan, no? So, konting update lang. So, na-miss ko kasi kayo mga brad. So, ngayon lang ulit nga ako nakapag-upload. So, pag-usapan natin yung mga ilang bagay-bagay. Like for example, yung ating bagong acquired battery, of course, from CK Customs pa rin. From 200A to 300A JKBMS, no? So, ano ba yung mga consumption nito? Ano ba yung bago ba dito sa setup na to? So, yun yung mga pag-uusapan natin ha. Sige. Tapos kasama pala natin si Bro Cheng. Makasama natin siya. Tayo pupunta ng Crosswinds sa Tanay Cafe. So sige, samahan niyo po ako. Let's go! Radoli TV. Let's go. So meron po tayong bagong battery from CK Customs. From 70 to 70 AH with 200A na JKBMS. Tayo nagpa-upgrade na to 70 to 90 AH, no? With 300A na JKBMS. So yun po yung mga nabago. So bakit ako nagpalit? Gusto ko lang ma-maximize yung controller for the, kasi ang controller ko po ay Far Driver 72680. By the way, the controller came from Lodge e-bike. So ang 72680 kasi ay 350A line, 680A face, no? So para medyo hindi naman sobrang underpowered yung battery for the controller, sakto lang. So hindi natin masagad ng 350, hindi rin natin hindi naman sobrang baba, no? So kaya 300A JKBMS yung pinagawa ko. So ano pa yung kakaiba sa battery natin? Ito ay first battery na pinroject namin ni Boss Michael na ang gagamitin mga connectors o ano ba tawag doon, plates or connectors ay masabi natin pure nickel, may 0.2 mm nickel and copper. So yun yung mix, no? So ito ay syempre mas kung may may budget talaga, pure copper sana gusto ko. Pero medyo may kamahalan nga daw sabi ni Boss Michael. So before ko na pag-decidean yun, syempre nag-research muna tayo ano bang kagandahan ng pure nickel with a little amount of copper. So yun, in terms of stability ng current na kaya niyang i-handle, yan, so mas stable ito. Next is in terms of temperature, so mas mas less yung kanyang heat na nage-generate, no, kapag nagbabato ka ng amperahe. So yun naman ang kagandahan ng gentong build. So this is my first time na ilo-long ride siya actually, kasi nung kinabit namin to medyo wala na rin ako ng time na na umakyat gamit tong unit natin, tong ating AIMA A500. So yun, so yun yung for the battery, no. So for the controller, ang mga settings natin binago na rin natin based on sa reference na napanood natin. Actually magaling yun, yung Mini-Me MINI space ME. Hanapin nyo po yan sa YouTube. Meron siyang, actually beginner lang din siya, pero kung paano niya in-explain lahat, yan, napakaganda ng explanation niya. So yun, so sinunod ko lang yan. Like for example, yung field weakening. So yun, paano ko pinalitan yung field weakening natin, paano mo makukuha yung max speed mo. So like for example, to get your max speed, kunin mo lang yung rated speed niya after mo mag-auto learn, i-multiply mo yon ng 50% kung ilang percent ang gusto mong field weakening, kung kailan magki-kick in yung field weakening mo para mag-increase ka ng speed, no? Kunyari ako, ginawa ko is nasa 4,600 plus yung nun, 4,800 something yung RPM ng kanyang rated speed after auto learn, times 50% plus the rated speed. So yun po yung max speed ng ng controller ko, no? And
In terms of amperes, yun nga po tinaas ko ng 300A yung line and phase 2 600. Upon testing, no, medyo natatakot din ako na ibabad sa speed 3 kasi pumapalo ang power papunta sa motor around 20 kilowatt. Medyo nagbababad siya around mga 3 to 5 seconds So bago siya bumaba. So kaya medyo ingat din ako na, although sabi nga sa akin ni Sir Michael, hindi mo naman lagi gagawin, di ba? Oo nga naman. So sige, doon ko pa rin nilagay 300A, 600A na phase. Pero binago ko yung ratios in speed. Yung ratios in speed ko, first 2 lang, 500 hanggang 1000 RPM, doon ko nilagay yung 100%. Then decreasing na siya, no? Then papalo ang field weakening around mga ayan nga, yung mga 4,000 to 6,000 RPM. Doon papalo yan, no? So, yun, doon na siya mag-i-increase ng speed. Mawawalan ka ng torque, aakyat na yung speed mo. And of course, yung EABS natin, naka-activate pa rin, no? So para tayo hindi 100% nakaasa lang sa preno, sa rear. So, nakakatulong yung ating EABS galing sa ating for driver for engine braking. So para bumagal siya. At the same time, of course, regenerative braking siya. So nagre-regenerate ka ng energy. So yun lang naman yung mga mga updates pagdating sa bagong mga hardware, like yun nga yung battery and of course yung controller. Yun lang naman. And today's vlog, titingnan natin, i-compare natin sa ating usual consumption kasi although ngayon medyo mabilis yung aking average speed kasi tayo medyo late na. Ang usapan namin ni Cheng is 6:30 ride out na para pagdating ng Crosswinds Tanay mga around 7 o'clock, saktong sakto, then 1 hour then baba na, di ba? Aray ko. So, ganun lang. Yun lang naman ang ating normally ginagawa sa long ride. So this ride, siguro umabot din ako ng mga 80 to 85 kilometers. So hindi tayo magcha-charge doon, no? So obviously kasi pag ako'y umakyat ng Marilake gamit yung ating 7270 AH na battery from CK Customs at chill lang yung ride, mga around 40 to 50 kilometers per hour ang average speed. Ang naiiwan sa akin usually is around 35 AH. So para sa akin kasi pag pupunta ka sa isang lugar, estimate mo na dapat at least 50% meron kang iwan. Kasi kung 50% nakakit ka, di malamang 50% makabalik ka. Although, syempre like for example dito sa Marilake, marami na kasing pababa later. So, doon naman nakakabawi. Kaya minsan nauuwi ako sa amin, meron pa maiiwan yan ng mga around mga 20%, ganun, mga 12 AH to 15 AH. So, yun naman yung so ngayon, tingnan natin. Although ngayon medyo napapaspas tayo ng konti. So, we are ano bang voltage natin? 84, 85. So, yun yung voltage natin from 87.8 kung di ako nagkakamali nung bago ako umalis kanina sa bahay. So yan, kasama na natin si Sir Cheng, of course, kanyang EMA A500 na stock hub and stock controller pero naka CK battery, di ba? 7240 AH yung kanyang batawag dito, kanyang battery, di ba? Tulin, tayo ay pumaising ngayon sa kanya, di ba? Matulin magmaneho to si alam mo dating konting fact lang to, siya ay dating talagang nagmamay-ari ng actually parang Aerox Boys ba. Tapos mahilig yan as in long ride talaga daw, no? Naglulup, no? Kaya sabi ko ito yung mga pagkakataon na from gasoline to electric na rin, no? So ito yung mga consumers na yan. Ganda na morning.
Good morning everyone. And sarap, ang lamig. No? Ang kagandahan nito, wala na ulan. Sana walang ulan mamaya, no? Sa taas. Anyway, so ang bilis din ng takbuhan namin ni Boss Cheng. Nasa ano rin, 50 to 60 kilometers per hour. Actually, parang lumalampas na kami, para kami nasa 17 eh. O, di ba? Mukhang may secret sa akin si Boss Cheng eh. Parang ang bilis ng A500 niya ngayon eh. Anyway, so malalaman natin yan mamaya. So siguro update ko na rin kayo, no, sa meron tayong pina-project. Actually pinost ko na yan mga actually last month ko ba? Nung sabi ko magkakaroon tayo ng project build ng conversion from gas to electric. Yan. So tayo, ang pinangalan natin ay E-Xerox kasi ang ating base model ay Rusi Rapid 150. Actually, ang tawag nga nila dito is yung Aerox Tagalog, 'di ba? So, yan. So, bakit 'yun? Kasi of course, yan ang pinaka-affordable na base model or second hand na pwede natin ma-convert. And medyo napatagal lang dahil syempre nagpa-rehistro pa, pinalagay ko pa sa pangalan ko, so ongoing pa yung process ng change of ownership para bago ko galawin, nakapangalan naman na sa akin, 'di ba? And kung papalarin, eventually, tayo try natin ipa-change engine, ha? Hindi ko pinapangakong mangyayari, pero wala namang masama kung susubukan, di ba, no? Susubukan natin. Malay mo naman, di ba? Na pumayag. Pero I doubt, no? Kasi may proseso rin eh. Pero tingnan natin, wala namang mawawala eh. Sige lang, subukan lang natin yung ating mga gagawin. So, yung ating Project Xerox. And dumating na rin yung mga piyesang iniintay ko. So, tayo, di ba, nung unang video ko, sabi ko, ako ay mag-hub. Kasi sabi ko sa plano ko sanang medyo pang city-city, no? Pero recently na-realize ko rin kasi ito na naman yung ulan, yung mga ganyan, so baka tanungin nyo anong difference naman ng mid-drive and ng hub, naman kung baha, di ba? Okay, so upon research din, no, nung chinek ko yung mid-drive, ang mid-drive na like ito, tong aking gamit ngayon, ito ay IP67 rated. So meaning dust proof and waterproof and ilang meters ba? 1 meter ba? For 30 minutes pwede mo siya ilubog. So yun yung advantage ng mid-drive kasi ang hub, kung di ako nagkakamali, it's IP64 or 65 ata, no? So yun yung yun yung difference. So sa amin nga medyo mabaha. Kaya yun. Kaya medyo kailangan ko rin ng additional protection for for baha. In case na pumasok sa may bearing banda. So kung nasan yung shaft, no? Para kaming mga motor na rin manakbo. Although ako nagpaplano rin ako ng ng ride with my bayaw, with Bakal TV of course, na makasabay siya yung pepacingan ko naman kasi karaniwan pag kami magkasama, kahit yung isa kong barkada, no, laging sila yung nakabuntot sa akin kasi nga alam nila na syempre pag paahon nagtitipid ako eh. Hindi ako mawalwal. Pero pag pababa, ayan, doon tayo magkasabayan kasi pababa naman na pauwi na, no. So matatansya ko na yung pauwi nun. Anyway, so dito medyo feeling ko mas malaki ang consumption ko ngayon kasi medyo mabilis yung pacing namin, unlike nung dati parang pacing namin noon 30-40 kph ewan ko what's holding back kay noon. Pero anyway, ngayon medyo mas mabilis, mas naman pacing na pacing na Raspberry na minsan 60, 70. Yun naman lumigo yan, di ba? Ayan ang stock controller, stock hub, di ba? So, yun naman ang kagandahan sa lithium battery. So sa mga nagtatanong sa akin, ayan, mga about battery, bakit
lagi kong binabanggit ang CK Customs kasi nakailang battery na ako, 2 battery na actually na pagawa ko sa kanya, 'di ba? So sa isang taon wala naman ako naging problem in terms of after sale service. Maganda yung after sale service ni Boss Michael, 'di ba? Hindi kanya pababayaan, and hindi siya yung magbebenta sa'yo na ito malakas to, ganito, ganyan, no? So actually siya ay magre-recommend sa'yo ng what's best for your need. Hindi yung dahil malakas lang, hindi. So meron din na reason kung bakit ito lang yung mapapagawa mo sa kanya, no? So yun naman ang kagandahan. And again, hindi lang si CK ang battery builder dito sa Pilipinas. Maraming magagaling din, no? Alam ko si Sir Robin, gumagawa yan, Robin Solis, gumagawa rin ng mga battery yan. So marami pa, si A2J, gumagawa rin yan ng battery. Nagbi-build ba? So yun. So maraming magaling dito sa Pilipinas na gumagawa ng battery. Okay? So nataon lang na talagang kumbaga suki, naging suking supplier ko na si Boss Michael, di ba? So hindi ako nagkakaroon ng problem with his builds. So we're running 84 volts pa rin. Despite of increased speed, average speed. So syempre, sabi nga natin, pagdating sa sa speed, depende sa range, depende yan sa paggamit mo, no? Kaya yun. So hindi iba-iba tayo ng consumption. Diba? Kagandahan ng EABS, di ba? Kahit hindi mo siya hindi ka mag hard braking sa before ka mag corner, tulad yan, light braking lang, then accelerate, di ba? Within the line ka lang, average natin 40, 50 sa likuan, sakto lang, di ba? So yun ang kaganda ng engine braking. So kaya ako mas preferred ko yung EABS or yung engine braking kaysa sa wala. Kasi malaking bagay talaga yung nakatulong sa iyo yung pag-slow down ng momentum gamit yung yung engine brake. Swabe lang talaga tong takbuhan namin, no? 40, 48, 50. Okay, sarap. Saktong-sakto ang takbuhan. Ayan, si Sir Cheng, may plaka na pala siya ngayon, in fairness. So shout out mobility. Naka mobility plate si Boss Cheng. So yan. So lalo na rito sa mga curves, 'di ba? So yan, tulad yan, nagme-minor siya. Kumbaga, siya, hindi yung freewheeling tas sagad ka sa preno, 'di ba? So kahit mo siya, kahit wala masyadong preno, magso-slow down siya, 'di ba? So yun. Tapos at the same time, nag-generate ka pa ng kuryente, 'di ba? Yun ang kagandahan sa electric. Na mareno ka na, nag-engine brake ka na, gumagawa pa siya ng kuryente. So nakakadagdag pa sa range mo 'yon, 'di ba? Or nakakababa sa iyong consumption. And speaking of, shout out din pala kay Boss Marvin Chua Motovlog. Congratulations brother, sa ay kasapi na sa mga naka-lithium. Okay, akala ko dati hindi magli-lithium yan si brother, so all the way lead acid. So nagpalit siya, and yung naka-controller na rin ata, no? So hopefully sana next na mga aahon dito sa Marilake, makasama natin si Sir Marvin ng Marvin Chua Motovlog, of course si Sir Eric Gabon, yung mga naka-WSP na mga Monster 5 kilowatt 200 plus AH na battery, di ba? Saan ka pa? Ride safe po sa'yo, Boss Eric. Siya ay papunta sa norte ngayon. Yan, eto, nagsasign sa akin si Can do it, man! Kaya mo yan! Diba? Pag medyo babad, siguro tingin ko magandang way namin ni Boss Cheng, ipahinga yung hub. Siguro. Baka kasi nag-iinit lang, no? Yung mamaya pag-usapan namin yan. Baka yun yung yun yung dahilan. Anyway, nahihirapan si Boss Cheng. So, yun. Yun talaga, no? Ang tanong kung kaya, yes, of course, kaya. Kita nyo naman, umakyat Pero yung kung paano
mag-increase ng acceleration pagdating sa medyo steep uphill or climbs, medyo bitin siya, no? So kaya ako lagi kong sinasabi, minimum 3 kilowatt ang motor or yung power para sa mga ganitong mga biyahe. Ito, so Pranieto Hills. Yan, pag nakita nyo yan, slow down na kayo. Yan yung itong parang Y na kaliwaan. Yan, dito tayo. Yan. Tayo ay natapos na sa ating quick breakfast, actually coffee and tinapay ride sa Crosswinds Tanay dito sa Tanay Rizal. So sa mga gusto ng medyo tahimik at medyo malayo sa highway na tambayan, yan, pwede kayo dyan sa Crosswinds Tanay Cafe. Ay pauwi na. So ang ating battery consumption, although syempre yung 30-35 ko na AH dati hanggang Kabsat yun. So mga ilang kilometers away pa from here. So ngayon naka 26 AH. So yun, so share ko lang sa inyo yung mga napansin ko sa battery. Talagang very stable in terms of voltage drop, wala akong masyadong naramdaman na yung parang bitin. Although kahit naman sa dati, no, siguro talagang yun ang kagandaan, medyo pag ang inyong setup ng battery is medyo masasabi mo na yung mataas dun sa requirement mo. Kumbaga meron kang buffer sa sa ginagalawan mo ba, or dun sa requirements mo, meron kang mga allowances. So dito naramdaman ko talaga na walang kahirap-hirap ang battery, walang mga sagging, walang voltage drop na napakalaki, no? So yan naman ang kagandahan. And even for the temperature ng battery, hindi rin siya ganun kataas, no? So laking bagay din because syempre itong ating binabiyahihan medyo may kalamigan, no? Maganda yung panahon actually dito sa Tanay ngayon. Going back sa ating Project Isarex, pakisubaybayan nyo po yan. Yung sa episode 2 natin, ilabas natin lahat ng mga materials na ginamit natin, although nagpa-sneak peek na ako kung ano yung mga gagamitin ko na mga materials. Again, maraming salamat po sa lahat ng sumama sa biyaheng to, sa aking breakfast ride dahil natenga tayo or dahil hindi tayo nakapagbiyahe na medyo matagal. So ngayon lang ulit. So maraming salamat po sa inyo lahat, and wag po kayong magsawang manood po sa aking mga vlogs, and sana may na-share po ako sa inyo sa mga experiences ko bilang owner ng isang electric motorcycle na nagmo-modify. Okay, so again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat po. See you sa mga next vlogs. Bye-bye.